Camille, huwag kang umasta na parang mahalaga ka. You are just an Alvarado by paper, but a display by purpose. Ang papel mo lang ay tumayo sa tabi ko at ngumiti, hindi ang pakialaman ng buhay ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng naglalagablab na karangyaan ng Engranding Ballroom sa Makati. Nakatayo si Camille sa likod ng makapal na kurtinang pelus. Sapat lang ang awang para makita ang asawang si Dominic na may hawak na baso ng alak na papaligiran ng kanyang mga kaibigang negosyante at politiko. Tumatawa sila. Isang tawang puno ng pangungutya na tila ba ang 5 taon ng pagsasama nila ni Camille ay isang malaking biro lamang. Sariwa pa sa isipan ni Camille ang kaba at saya na naramdaman niya kaninang hapon habang hawak ang maliit na piraso ng papel mula sa ospital. Isang ultrasound. Sa wakas pagkatapos ng 5 taong paghihintay, biniyayaan na sila ng supling. Akala niya ito na ang magiging susi para matunaw ang yelo sa puso ni Dominic. Akala niya sa anibersaryong ito, maririnig na niya ang salitang, "Mahal kita sa halip ng mga utos at malamig na tingin." Ngunit ang puting papel na nakatago sa kanyang mamahaling clutch bag ay tila naging isang mabigat na pasanin. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa higpit ng kanyang designer gown. Pero Dominic, narinig niyang muling nagsalita ang isa sa mga kaibigan nito. 5 taon na kayo. Hindi ba't dapat ay may tagapagmana na ang mga Alvarado? Baka naman masyadong mahinhin si Camille sa kwarto. Lalong lumakas ang tawanan. Inaasahan ni Camille na ipagtatanggol siya ni Dominic. Inaasahan niyang sasabihin nito na respetuhin ang kanyang asawa. Ngunit ang narinig niya ay ang muling pagtunog ng yelo sa baso ni Dominic bago ito sumagot ng walang kinalaman. Tagapagmana. Ang isang Alvarado ay hindi basta-basta nagmumula sa isang babaeng, ang tanging alam lang ay sumunod. Camille is perfect for the cameras and that's it. Sa labas ng bahay, asawa ko siya. Pero sa loob, she's just a ghost I have to live with. Kasunod nito ay ang paglapit ng isang pamilyar na bango. Si Sabrina Monteverde, ang anak ng katuwang sa negosyo ni Dominic. Nakita ni Camille kung paano haplusin ni Sabrina ang braso ni Dominic at kung paano hindi lumayo ang kanyang asawa. Sa katunayan, bahagya pang ngumiti si Dominic, isang ngiting kailanman ay hindi niya ibinigay kay Camille. Don't be so mean, Dom, malambing na wika ni Sabrina na may halong landi. Baka marinig ka ng poor Camille mo. Baka maiyak siya at masira ang kanyang mamahaling makeup. Let her cry, sagot ni Dominic malamig at walang pakialam. Ang mahalaga narito ang mga investors. Ang mahalaga maayos ang imahe ng pamilya Alvarado. She knows the rules, Sabrina. She stays because she loves the title of being an Alvarado. Sa sandaling iyon parang may kung anong nabasag sa loob ni Camille. Hindi ito ang kristal na baso sa paligid kundi ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Ang tinatawag nilang utang na loob dahil kinuha siya ni Dominic mula sa isang simpleng buhay, ang hiya na nararamdaman niya sa tuwing iniisip ang sasabihin ng ibang tao. Lahat iyon ay naglaho na parang usok. Laho na. Huminga siya ng malalim. Tumingala siya para pigilan ang pagbagsak ng mga luha. Hindi siya iiyak dito. Hindi sa harap ng mga taong itinuturing siyang dekorasyon lamang. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa likod ng kortina. Ang tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila isang babala. Natahimik ang grupo ni Dominic nang makita siya. Ang mga kaibigan nito ay agad na umiwas ng tingin, samantalang si Sabrina ay lalong kumapit sa braso ng lalaki. Tumingin si Camille ng diretso sa mga mata ni Dominic. Wala roon ang takot na madalas niyang nararamdaman. Ang nakikita ni Dominic ngayon ay isang Camille na hindi niya kilala. You're right, Dominic, mahinang wika ni Camille, ngunit sapat. Para marinig ng lahat sa bilog na iyon. I am just an Alvarado by paper. Binuksan niya ang kanyang clutch bag. Hindi ang ultrasound ang kinuha niya. Hinabot niya ang kanyang kaliwang kamay at dahan-dahang hinila ang kanyang singsing. Ang malaking diamanteng sumisimbolo sa kanyang pagkakakulong sa loob ng 5 taon.
Inilapag niya ang sing-sing sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ni Dominic sa gitna ng mga baso ng alak. Kinuha mo ang sing-sing na iyan para magkaroon ng dekorasyon sa iyong tabi. Ngayong gabi tinatapos ko na ang papel ko. Camille, anong eksena ito madilim ang mukhang tanong ni Dominic? Hinawakan nito ng mahigpit ang kanyang braso, ang ugali nitong laging gustong kumontrol. Umakyat ka sa suite natin. Huwag kang gumagawa ng gulo rito. Bumaba ang tingin ni Camille sa kamay ni Dominic na nakahawak sa kanya. Bitawan mo ako, Dominic. Mula ngayon wala ka ng kontrol sa bawat hakbang ko. Mabilis niyang binawi ang kanyang braso. Lumingon siya kay Sabrina na noon ay tila nagtatagumpay sa kanyang paningin. Sa'yo na siya, Sabrina. Tutal mas bagay naman kayo. Pareho kayong walang puso. Hindi na hinintay ni Camille ang sagot ni Dominic. Tinalikuran niya ang kinang ng ballroom. Naglakad siya palayo, bawat hakbang ay tila pagtatapon ng isang mabigat na kadena. Maraming mata ang nakatingin, maraming bulong. Ang naririnig, ngunit wala na siyang pakialam sa hiya. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pintig ng buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Pagdating sa labas ng hotel, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi sa Makati. Ang kanyang driver ay agad na nagbukas ng pinto ng mamahaling sasakyan, ngunit umiling si Camille. Umuwi ka namang, Ben. Sabihin mo kay Doña Victoria wala ng Mrs. Alvarado na babalik sa mansyon. Naglakad siya patungo sa kanto. Nakita niya ang isang lumang jeepney na huminto sa harap ng hotel, isang bagay na hindi niya ginawa mula noong ikinasal siya. Sumakay siya rito. Sa loob ng jeepney sa gitna ng mga ordinaryong taong pagod mula sa trabaho, doon lang huminga ng malalim si Camille. Inilabas niya ang ultrasound mula sa bag. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Huwag kang mag-alala, anak, bulong niya sa sarili habang ang sasakyan ay bumibilis palayo sa mga naglalakihang gusali. Hindi ka lalaki sa isang bahay na puno ng yelo. Hindi ka magiging gaya ng tatay mo. Ngunit habang tinitingnan niya ang reflection ng sarili sa bintana, alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Dominic Alvarado was a man who hated losing, and he would never let a trophy just walk away, especially one carrying his heir. Pagdating niya sa isang maliit na apartment sa tapat ng istasyon ng bus, naghihintay si Rosa, ang matandang nanilbihan sa kanya, ang tanging taong nakakaalam ng kanyang plano. Handa na ba ang lahat, Rosa? Tanong ni Camille. Handa na, Camille. Pero sigurado ka ba rito kapag nalaman ni Dominic kung nasaan ka? Hinding-hindi niya malalaman, putol ni Camille. Kinuha niya ang isang gunting sa ibabaw ng lamesa at walang pag-aalinlangang ginupit ang kanyang mahabang buhok. Ang huling simbolo ng pagkababaeng hinubog ng kagustuhan ni Dominic. Mula sa gabing ito, patay na si Camille Alvarado. At sisiguraduhin kong hindi na niya muling mahahanap ang Mila na binuo ng sarili niyang mga kamay. Ngunit sa malayo sa loob ng hotel, si Dominic ay nakatitig sa singsing na iniwan ni Camille. Ang kanyang galit ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, isang butas na nagsisimulang bumukas sa gitna ng kanyang kapangyarihan. At sa ilalim ng lamesa, isang maliit na papel ang nalaglag mula sa bag ni Camille na hindi niya napansin. Isang litrato ng ultrasound na may nakasulat sa likod, "Happy Anniversary, Dominic. Our legacy begins." Mabilis ang tibok ng puso ni Camille habang mabilis na hinahanda ang maliit na bag sa loob ng kanyang silid. Hindi ito ang malaking maleta na madalas niyang gamit kapag nagbabakasyon sila sa ibang bansa. Ito ay isang simpleng backpack na luma na ang bag na gamit niya noong nagtatrabaho pa siya bilang isang hamak na clerk bago siya nakilala ni Dominic. Bilisan mo, Camille. Malapit ng magmadaling araw, bulong ni Rosa habang nakatanaw sa bintana, tinitingnan kung may gumagalaw sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Alvarado. Huminto sandali si Camille sa harap ng kanyang malaking walk-in closet. Nakasabit doon ang mga damit na nagkakahalaga ng milyon-milyon, mga telang galing pa sa Paris at Milan, mga sapatos na gawa ng mga kilalang designer. Hinyaan niya ang mga iyon. Hindi niya kailangan ang mga balat ng isang buhay na ayaw na niyang balikan. Kinuha niya ang kanyang lumang Diane's 2 t-shirt
At ang tanging mahalagang bagay na pag-aari niya bago pa man dumating si Dominic ang maliit na krusipiho na pamana ng kanyang yumaong ina. Camille, ang mga alahas mo, ang mga pera sa vault, tanong ni Rosa nang makitang isinasara na ni Camille ang bag. Iwanan mo ang lahat, Rosa. Ayaw kong may makuha siyang kahit anong rason para sabihing ninakawan ko ang pamilya niya. Ang tanging kukunin ko lang ay ang kalayaan ko. At ang anak ko, matatag na sagot ni Camille. Bago sila lumabas, huminto si Camille sa tapat ng isang pinto sa dulo ng pasilyo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ito ang nursery, ang silid na inihahanda para sa sanggol. Puno ito ng mga mamahaling gamit, isang crib na gawa sa ivory, mga imported na laruan at mga pader na pininturahan ng ginto at asul. Ang silid na ito ay binuo ayon sa kagustuhan ni Doña Victoria, hindi ayon sa panaginip ni Camille. Pumasok siya sa loob at hinaplos ang malambot na kutsyon ng crib. Isang luhang hindi niya napigilan ng pumatak. Dito ka sana, lalaki, anak, sa isip niya, sa gitna ng karangyaan. Pero mas gusto kong lumaki kang kumakain ng tuyo sa isang bahay na puno ng pagmamahal kaysa matulog sa gintong higaan. Pero ang puso mo ay kasing lamig ng yelo. Paalam, Alvarado, bulong niya bago tuluyang isinara ang pinto ng silid. Sa tulong ni Rosa, nakalabas sila sa backdoor ng mansyon. Dumaan sa maliit na gate ng mga katulong na madalas ay hindi binabantayan ng mga bodyguard. Isang luma at kinakalawang na sasakyan ang naghihintay sa kanila sa labas. Isang arkiladong sasakyan na pinaghandaan ni Rosa gamit ang sarili nitong ipon. Samantala sa loob ng hotel sa Makati, hindi mapakali si Dominic. Hawak pa rin niya ang ultrasound na nalaglag ni Camille. Ang larawan ng isang maliit na buhay na hindi niya inaasahan. Isang tagapagmana. Ang legacy na matagal nang hinihingi ng kanyang ina. Ngunit ang galit sa loob niya ay mas matindi kaysa sa tuwa. Bakit hindi ito sinabi ni Camille? Bakit kailangang sa ganitong paraan niya malaman? At ang pinaka-importante, nasaan ang babaeng iyon? I want the security footages. Find out where she went. Sigaw ni Dominic sa kanyang mga tauhan habang pabalik sa mansyon. Mabilis ang pagmamaneho ni Dominic. Pagdating sa mansyon, padabog niyang binuksan ang pinto ng kanilang silid. Inaasahan niyang makikita si Camille na nakahiga umiiyak at naghihintay ng kanyang sermon. Sanay siya na laging nandoon ang asawa handang humingi ng tawad kahit wala namang kasalanan. Ngunit ang silid ay madilim at tahimik. Camille, tawag niya. Walang sumagot. Binuksan niya ang ilaw. Maayos ang higaan. Walang bakas ng kahit sino. Agad siyang pumunta sa walk-in closet at binuksan ito. Ang lahat ng mga mamahaling damit ay nandoon pa. Ang jewelry box ni Camille na naglalaman ng mga brilyanting ibinigay niya ay nakapatong pa rin sa lamesa. Binuksan niya ang box. Nandoon ang lahat. Wala siyang kinuha kahit isang piraso. Sa tabi ng jewelry box may isang maliit na note na nakasulat sa isang piraso ng resibo. Ang lahat ng ito ay sa'yo, Dominic. Dahil ang lahat ng ito ay may kapalit na sakit, huwag mo na kaming hanapin. Para sa'yo, isa lang kaming dekorasyon. Ngayon malaya ka na sa multo sa bahay mo. Hayop, sigaw ni Dominic habang hinahagis ang jewelry box sa dingding. Kumalat ang mga mamahaling bato sa sahig pero tila wala na itong halaga. Pumunta siya sa silid ni Rosa. Wala rin ang matanda. Wala ring gamit. Doon lang napagtanto ni Dominic na hindi lang ito basta-basta pag-alis. Pinagplanuhan ito. At ang mas masakit sa kanyang ego, umalis si Camille nang wala man lang kinuha na kahit isang sentimo sa kanya. Iniisip mo bang makakatakas ka, Camille, bulong ni Dominic habang nakatingin sa ultrasound sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa galit at determination. You are carrying an Alvarado. And an Alvarado never stays in the shadows. Hahanapin kita kahit saan ka man magtago. At kapag nahanap kita, sisiguraduhin kong malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng pagtalikod sa akin. Sa gitna ng kalsada patungong Quezon, nakatingin si Camille sa bintana na ng sasakyan. Ang mga ilaw ng Maynila ay unti-unti nang naglalaho, pinapalitan ng mga puno at dilim ng probinsya.
Ramdam niya ang bawat lubak ng daan, bawat pag-alon ng kanyang tiyan. Rosa, tawag ni Camille sa matanda. Bakit anak, natatakot ako? Alam kong hindi siya titigil. Hinawakan ni Rosa ang kamay ni Camille. Huwag kang mag-alala. Ang mga taong katulad ni Dominic, ang tingin nila sa mundo ay nabibili ng pera. Pero dito sa pupuntahan natin, ang pera ay walang silbi kung wala kang puso. Magtiwala, Camila. Dito magsisimula ang tunay mong buhay. Sa uring batikayin sa loob ng 5 taon nakaramdam si Camille, ngayon ay si Mila na ng antok na hindi dala ng pag-iyak, kundi ng pag-asa. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, alam niyang ang anino ni Dominic Alvarado ay mahaba at hindi ito basta-basta mapuputol ng distansya. Ang bawat hininga ni Mila ay tila may kasamang alat ng dagat at amoy ng basang lupa. Malayo ito sa amoy ng mga mamahaling pabango at air freshener sa Makati. Dito sa isang maliit na barangay sa Quezon, ang tanging ingay na gigising sa iyo ay ang tilaok ng manok at ang banayad na hampas ng alon sa pampang. Dahan-dahang iminulat ni Mila ang kanyang mga mata. Nakita niya ang kisaming gawa sa kawayan at sa wali. Sa tabi niya, mahimbing pa ang tulog ni Rosa sa isang manipis na banig. Masakit ang kanyang likod at tila naninibago ang kanyang katawan sa tigas ng sahig. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya nagising na may mabigat na bato sa kanyang dibdib. Gising ka na pala, Mila. Bati ng isang matandang babae na pumasok sa silid. Siya si Aling Saling, ang malayong pinsan ni Rosa na nagmamay-ari ng isang maliit na bakery sa harap ng kanilang bahay. Opo, Aling Saling. Pasensya na po at nakituloy kami rito. Magalang na sagot ni Mila habang dahan-dahang bumabangon, iniingatan ng kanyang tiyan. Walang anuman, iha. Sinabi na sa akin ni Rosa ang sitwasyon mo, hindi ang detalye, pero alam kong kailangan mo ng matitirhan. Basta't masipag ka, ligtas ka rito. Uwi ka ng matanda. Halika na sa labas, magsisimula na ang paggawa ng pandesal. Lumabas si Mila sa likod ng bahay kung saan naroon ang pugon. Ang init na nanggagaling sa apoy ay humahalik sa kanyang balat. Kinuha niya ang isang malaking palanggana ng harina. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging paghawak lang ng wine glass at designer bags sunggalamit, ngayon ay puno na ng puting pulbos. Ganyan, Mila. Kailangan ng tamang diin sa pagmamasa. Ang tinapay parang buhay lang yan. Kailangan mong paghirapan at masahihin ng mabuti para maging malambot at masarap turo ni Aling Saling. Bawat tulak at hila ni Mila sa masa ng tinapay ay tila isang paraan ng paglalabas ng kanyang galit. Bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila naghuhugas sa mga alaala ng malamig na mansyon ni Dominic. Masakit ang kanyang mga braso at nagsisimula ng mamaltos ang kanyang mga palad. Ngunit hindi siya tumigil. Mila, magpahinga ka muna. Baka mapano ang bata, yung pag-aalala ni Rosa, nakakagising lang. Ayos lang ako, Nay Rosa. Gusto ko ito. Gusto kong maramdaman na may ginagawa ako para sa amin ng anak ko. Nakangiting sagot ni Mila. Isang ngiting totoo, hindi iyong pilit na ngiting ibinibigay niya sa mga camera sa Manila. Habang nagluluto sila, narinig ni Mila ang mga tawanan ng mga kapitbahay na bumibili ng mainit na pandesal. May mga batang nagtatakbuhan, may mga mangingisdang naghahanda ng kanilang lambat. Dito walang pakialam ang mga tao kung ano ang brand ng suot mong damit or kung gaano kalaki ang account mo sa bangko. Ang mahalaga ay kung mabuti kang tao. Nang sumapit ang tanghalian, naupo sila sa isang maliit na lamesang kahoy sa ilalim ng puno ng mangga. Ang ulam nila ay simpleng pritong isda at kamatis. Pero para kay Mila, ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa loob ng 5 taon. Nay Rosa, Aling Saling, salamat po, mahinhin niyang wika. Basta tandaan mo, Mila, sabi ni Aling Saling habang humihigop ng kape. Dito sa barangay namin, pamilya, ang turingan. Walang magsusumbong, walang magkakanulo. Pero kailangan mong mag-ingat. Ang mga sugat sa puso, madaling maghilom sa probinsya, pero ang mga taong may mahahabang galamay, hindi basta-basta sumusuko.
Natigilan si Mila. Alam niyang tinutukoy ni Aling Saling si Dominic. Kahit nasa malayo siya, tila nararamdaman pa rin niya ang anino ng asawa na nakabuntot sa kanya. Hapon na nang magpasya si Mila na maglakad-lakad malapit sa dagat para makalanghap ng sariwang hangin. Hawak-hawak niya ang kanyang tiyan, kinakausap ang anak sa isip. Anak, dito tayo magsisimula. Walang ginto pero may katahimikan. Ngunit habang pabalik na siya sa bakery ni Aling Saling, biglang bumagal ang tibok ng kanyang puso. Sa dulo ng kalsada malapit sa kanto ng barangay, may isang itim at makintab na SUV na dahan-dahang dumadaan. Sa probinsyang ito, bihirang may dumaan na ganoong klaseng sasakyan. Ang mga salamin nito ay madilim kaya hindi makita kung sino ang nasa loob. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng sari-sari store, ilang metro lang ang layo mula kay Mila. Agad na napatago si Mila sa likod ng isang malaking puno ng niyog. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Nahanap na ba niya ako ganoon ba kabilis? Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan nang bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking nakabarong at may suot na salamin ang bumaba. Tumingin-tingin ito sa paligid, may hawak na litrato at tila may itinatanong sa may-ari ng tindahan. Napapikit si Mila sa takot. Naririnig niya ang sarili niyang kaba. Isang maling galaw, isang maling tingin. At muli siyang mababalot ng dilim na tinakasan niya. Ngunit nang muling sumilip si Mila, nakita niyang umiling ang tindera. At muling sumakay ang lalaki sa sasakyan. Humaharurot itong umalis patungo sa kabilang bayan. Mila, bakit ka nandyan? Tawag ni Rosa na kanina pa siya hinahanap. Hingal na lumapit si Mila kay Rosa, ang mukha ay maputla. Nay Rosa, may itim na sasakyan, may naghahanap. Hindi ko alam kung tao ni Dominic or kung guni-guni ko lang, pero kailangan nating mas mag-ingat. Niyakap siya ni Rosa ng mahigpit. Huwag kang mag-alala. Maraming barangay bago makarating dito at hinding-hindi ka namin ibibigay. Kahit anong pilit ni Mila na kumalma, alam niyang ang katahimikang tinatamasa niya ngayon ay pansamantala lamang. Sa Manila, si Dominic Alvarado ay hindi lang basta galit, siya ay nainsulto. At ang isang lalaking tulad ni Dominic mas mapanganib kapag ang kanyang ego ang tinamaan. Sa gabing iyon, habang nakatingin si Mila sa mga bituin, isang pangako ang binuo niya sa kanyang puso. Hinding-hindi na siya babalik sa pagiging isang dekorasyon. Kahit anong itim na sasakyan pa ang dumating, lalaban siya hindi lang para sa sarili, kundi para sa batang magdadala ng bagong liwanag sa kanyang buhay. Ang bawat sulok ng mansion ng mga Alvarado ay tila naging isang malaking libingan. Walang ingay ng mga takong ni Camille, walang bango ng mga paborito nitong bulaklak. At wala ang mainit na kape na laging inihahanda ni Rosa. Para kay Dominic, ang bahay na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay ay isa na ngayong malamig na kulungan ng mga alaala. Nasa loob siya ng kanyang study room, nakatitig sa mga papeles ng kumpanya, ngunit hindi siya makapokus. Sa harap niya ay nakapatong ang isang lumang notebook na may kupas na cover, ang diary na iniwan ni Rosa sa kanyang silid bago ito tuluyang naglaho. Dahan-dahan niyang binuksan ang unang pahina. Ang sulat kamay ni Camille ay maayos, ngunit habang binabasa niya ang mga salita, tila bawat titik ay isang patalim na sumasaksak sa kanyang konsensya. Oktubre 14, ngayong gabi, 5 oras akong naghintay sa hapagkainan. Anibersaryo sana natin pero nakalimutan mo na naman. Nang dumating ka, amoy alak ka at hindi mo man lang ako tinignan. Sabi mo, pagod ka. Dominic, kailan mo ba huling tinignan ang mga mata ko para makita kung pagod na rin ako? Napahigpit ang hawak ni Dominic sa papel. Naalala niya ang gabing iyon. Tinawanan lang niya ang pag-aayos ni Camille dahil abala siya sa pagsasara ng isang multi-million deal. Inilipat niya ang pahina sa isang petsang hinding-hindi niya malilimutan 2 taon na ang nakakaraan. Hunyo 12. Nawala ang anak ko, ang unang supling na sana ay maglalapit sa atin.
Habang nasa ospital ako at umiiyak dahil sa pagkakunan pumasok si Doña Victoria. Hindi yakap ang ibinigay niya sa akin kundi isang babala. Sabi niya huwag kitang istorbohin dahil nasa isang mahalagang business trip ka sa Japan. Sabi niya kasalanan ko raw kung bakit mahina ang aking sinapupunan. Huwag ko raw sasabihin sa'yo dahil magiging pabigat lang ako sa isip mo. Dominic, mas masakit pa ang mga salita ng nanay mo kaysa sa pagkawala ng sanggol natin. Nanigas si Dominic. Ang pagkakunan ni Camille. Ang alam niya ay simpleng trangkaso lang ang dahilan kung bakit ito na ospital noon. Sinabi sa kanya ni Doña Victoria na minor surgery lang ang nangyari at ayaw siyang alalahanin ni Camille. Iyon ang araw na naintindihan ko. Hindi ako asawa rito. Isa lang akong lalagyan ng tagapagmana. At dahil nabigo ako, wala na akong halaga. Hayop. Bulong ni Dominic ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi niya alam. Sa loob ng 5 taon na buhay siya sa isang kasinungalingan na binuo ng sarili niyang ina at ng sarili niyang kapabayaan. Tumayo siya ng padabog at tinungo ang silid ng kanyang ina sa kabilang pakpak ng mansyon. Hindi na siya kumatok. Binuksan niya ang pinto at nakita si Doña Victoria na kampanteng nagbabasa ng libro habang umiinom ng tsaa. Dominic Hijo, bakit ganyan ang itsura mo? You look like a mess, kalmadong wika ng matandang babae. Ibinagsak ni Dominic ang diary sa harap ng kanyang ina. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit itinago niyo na nawalan kami ng anak 2 taon na ang nakakaraan? Saglit na natigilan si Doña Victoria ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang malamig na expression. It was for your own good, Dominic. You were in the middle of the Mitsubishi merger. Hindi mo kailangan ng distraction mula sa isang babaeng hindi man lang kayang protektahan ang sarili niyang dinadala. Distraction, sigaw ni Dominic ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Anak ko ang nawalan ay asawa ko ang nagdusa habang ako ay nagsasaya sa Japan. Sabi mo sa akin, trangkaso lang ang nangyari sa kanya. Sabi mo, ayaw niyang pasabi sa akin. Dahil yun ang tama, tumayo na rin si Doña Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng autoridad. Ang mga Alvarado ay hindi nagpapakita ng kahinaan. Camille was weak. She couldn't give you an heir then. And look what she did now. She ran away like a thief, carrying another child that she will surely use to blackmail us. Hindi siya ang magnanakaw dito. Naiseryosong wika ni Dominic ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Tayo ang nagnakaw ng 5 taon ng buhay niya. Nagnakaw tayo ng pagkakataon na maging isang tunay na pamilya. Where are you going? Tanong ni Doña Victoria nang makitang tumalikod ang anak. Hahanapin ko siya at sa pagkakataong ito hindi ko siya ibabalik dito para maging dekorasyon mo. Hahanapin ko siya dahil kailangan kong humingi ng tawad sa bawat luhang pumatak sa diary na ito na hindi ko pinunasan, sagot ni Dominic nang hindi lumingon. If you leave this house for that girl, Dominic, don't expect to come back to the company. I will strip you of everything, banta ng kanyang ina. Huminto si Dominic sa pintuan. Sige, Nay. Kunin mo na ang lahat. Ang kumpanya, ang pera, ang mansyong ito na puno ng yelo. Dahil sa loob ng 5 taon, iyan lang ang aking inalagaan. At tignan mo kung anong nangyari. Mag-isa ako. At sa unang pagkakataon naramdaman ko kung gaano kahirap ang maging isang Alvarado na walang pagmamahal. Lumabas si Dominic ng mansyon habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa Makati. Hawak niya ang diary ni Camille na tila ba ito ang tanging mapa na magtuturo sa kanya patungo sa kapatawaran. Ngunit habang paalis siya, isang itim na sasakyan ang nakaparada sa labas ng gate. Sa loob nito nakangiti ng mapakla si Sabrina Monteverde. Narinig niya ang lahat sa pamamagitan ng isa sa mga maid na binabayaran niya sa loob. So it's a war then, bulong ni Sabrina. Kung ayaw mo sa yelo ng mansyong ito, Dominic, sisiguraduhin kung sa impyerno ka pupunta kasama ang biktima mong asawa. Mabilis na pinaharurot ni Dominic ang kanyang sasakyan. Hindi niya alam kung nasaan si Camille ngunit may isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas sa diary, si Rosa. At alam niya kung nasaan si Rosa, nandoon ang kanyang kaligtasan.
Sa gitna ng marangyang opisina sa isang skyscraper sa Taguig, hindi mapakali si Sabrina Monteverde. Ang kanyang mga kuko na kulay pulang-pula ay walang tigil sa pagtapik sa ibabaw ng lamesang kristal. Sa harap niya isang lalaking naka-leather jacket, ang tahimik na naghihintay. Sigurado ka ba rito, Kan? Tanong ni Sabrina, ang kanyang boses ay puno ng pait. Sigurado kang walang kahit anong record ng pangalan niya sa mga hotel resort or kahit sa mga flight? Opo, Ma'am Sabrina. Sagot ng private investigator. Mukhang maingat ang asawa ni Sir Dominic. Hindi siya gumamit ng credit card o kahit anong digital footprint. Pero may isang bagay kaming napansin, ang lumang sasakyan na pumasok sa compound ng mga Alvarado noong gabing. Umalis siya, nakita naming lumabas ito patungong South Luzon Expressway. South, tinaasan ni Sabrina ang kanyang kilay. Anong gagawin ng isang socialite na tulad ni Camille sa probinsya? Baka naman namamalimos na siya sa tabi ng daan. Tumawa si Sabrina, ngunit ang tawa niya ay walang halong saya. Simula nang umalis si Camille, lalong naging mailap si Dominic sa kanya. Hindi ito sumasagot sa kanyang mga tawag at balita sa buong Makati na nagbitiw ang lalaki sa posisyon nito sa kumpanya. Para kay Sabrina, ang kapangyarihan ni Dominic ang kanyang habol, at kung mawawala ang lalaki dahil sa baliw na asawa nito, kailangang siya ang gumawa ng paraan. Hanapin mo siya. I don't care how much it costs. Utos ni Sabrina habang iniaabot ang isang envelope na puno ng pera. Gusto ko bago pa siya mahanap ni Dominic ay nasa harap ko na siya. I need her to sign the annulment papers. At sisiguraduhin kong hindi na siya muling magpapakita sa Maynila. Samantala sa Quezon, ang sikat ng araw ay banayad na sumisilip sa bintana ng bakery. Si Mila ay abala sa pag-aayos ng mga bagong luto na mone at pan de regla. Ang kanyang balat ay bahagyang umitim dahil sa init ng pugon, at ang kanyang mga kamay ay hindi na ganoon kalambot, ngunit may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Habang naglilinis ng lamesa, biglang napatigil si Mila. Binitawan niya ang basahan at dahan-dahang napahawak sa kanyang tiyan na ngayon ay kapansin-pansin na ang umbok. Isang mahina ngunit malinaw na pintig. Isang sipa. Nairosa, halika rito, sigaw ni Mila. Ang boses ay puno ng kagalakan. Mabilis na tumakbo si Rosa mula sa kusina, may hawak pang sandok. Bakit? Anong nangyari? Masakit ba ang tiyan mo? Hindi po, Nay. Tignan niyo. Kinuha ni Mila ang kamay ni Rosa at ipinatong sa kanyang tiyan. Ilang sandali pa muling sumipa ang sanggol. Nanlaki ang mga mata ni Rosa at unti-unting ngumiti hanggang sa maluha. Sumisipa na siya, Mila. Ang apo ko malakas. Nararamdaman mo ba, anak? Bulong ni Mila habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Narito kami. Ligtas tayo rito. Hindi ka magiging mag-isa. Sa sandaling iyon parang naglaho ang lahat ng takot ni Mila. Ang bawat pagod sa pagmamasa ng harina, ang init ng pugon, at ang pangamba sa hinaharap ay tila napalitan ng isang matinding determinasyon. Ang sanggol na ito ang kanyang sandigan. Kung noong una ay tumakas siya para iligtas ang sarili, ngayon ay lalaban siya para sa kinabukasan ng kanyang anak. Mila, may naghahanap sa'yo sa labas. Pukaw ni Aling Saling mula sa harap ng bakery. Biglang bumalik ang kaba sa dibdib ni Mila. Sino po tao ba ni Dominic? Hindi ko alam, iha. Pero mukhang taga Maynila. Isang lalaki nakamotor, sagot ni Aling Saling. Dahan-dahang lumabas si Mila, nakahanda ang kanyang puso sa anumang mangyayari. Ngunit hindi si Dominic o ang mga tauhan nito ang nakita niya. Isang courier ang nakatayo roon, may hawak na isang maliit na box. Para kay Mila Sarmiento po, tanong ng lalaki. Ako nga, sagot ni Mila. Pagkaalis ng courier, pumasok si Mila sa loob at binuksan ang box. Sa loob nito ay may isang mamahaling baby blanket at isang sulat na walang pangalan. Pero alam ni Mila kung kanino galing ang sulat dahil sa pamilyar na pabango na nakakakapit sa papel. Mag-ingat ka, Camille. Hindi lang si Dominic ang naghahanap sa'yo. May mga taong mas masama pa ang balak. Huwag kang magtitiwala sa kahit kanino. Walang duda galing iyon kay Rosa.
Hindi galing iyon sa isang tao sa loob ng mansyon na lihim na tumutulong sa kanila. Pero ang mas nakakatakot ay ang babala. Sa kabilang dako sa loob ng isang madilim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan sa Berjay, San Roque kinuha ng isang lalaki ang kanyang cellphone. Kumuha siya ng litrato ni Mila habang hawak ang box sa harap ng bakery. Ma'am Sabrina, wika ng lalaki sa kabilang linya. Nahanap ko na siya, Bergy, San Roque, Quezon. Nakatira siya sa isang bakery. Sa kabilang linya narinig ang isang malamig na tawa. Magaling, bantayan mo siya. Huwag mong hahayaang makalapit si Dominic. Ako muna ang bibisita sa Dear Camille ko. Gusto kong makita kung paano siya magmakaawa habang hawak ang kanyang lumalaking tiyan. Ibinaba ni Sabrina ang telepono at tumingin sa salamin. Tapos na ang tagutaguan, Camille. Panahon na para tapusin ang palabas na ito. Maingay, magulo at puno ng amoy ng sariwang isda. At pinatuyong tabako ang palengke ng San Roque tuwing Martes. Ito ang araw ng bagsakan at si Mila suot ang kanyang malapad na sombrerong buri at simpleng duster na pambahay. Ay abala sa pagpili ng mga sariwang itlog at harina para sa bakery ni Aling Saling. Mila, heto na ang mga itlog mo. Dinagdagan ko na ng 2 para sa iyong dinadala. Nakangiting wika ni Mang Kanor ang suki niyang tindero. Salamat po, Mang Kanor. Napakalaking tulong po nito, sagot ni Mila habang maingat na inilalagay ang mga itlog sa kanyang basket. Dito sa palengke, hindi siya si Mrs. Alvarado. Siya si Mila, ang masipag na panadera na laging may ngiti sa mga bata. Ngunit ang katahimikan ng umagang iyon ay biglang binuwag ng isang malakas na busina. Isang kulay pilak na Mercedes-Benz ang pilit na dumadaan sa makitid na eskinita ng palengke dahilan para magalit ang mga tindero at magsipag-alisan ang mga tao sa daan. Tumigil ang sasakyan sa tapat mismo ni Mila. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang bango na hindi nababagay sa amoy ng palengke, ang bango ng Chanel No. 5. Lumabas si Sabrina Monteverde, suot ang kanyang tila pang Fashion Week na outfit at dambuhalang sunglasses. Tumingin siya sa paligid ng may halong dumi at pandiri bago itinuon ang paningin kay Mila. Oh my God, is this really you, Camille? Malakas na wika ni Sabrina, sapat na para lumingon ang lahat ng tao sa palengke. I almost didn't recognize you. You smell like fish and cheap flour. Nanigas si Mila. Ang basket sa kanyang kamay ay biglang bumigat. Ngunit sa halip na yumuko, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang pagkakatayo. Anong ginagawa mo rito, Sabrina? I'm here to bring you back to reality, honey. Tumawa ng mapakla si Sabrina at kinuha ang isang envelope mula sa kanyang mamahaling bag. You see, Dominic is miserable. Ang buong pamilya Alvarado ay naging tampulan ng chismis dahil sa ginawa mo. Look at you, living like a rat in this stinking place. Mas gusto ko pang mamuhay kasama ang mga daga rito kaysa makasama ang mga ahas na tulad mo sa Maynila. Matatag na sagot ni Mila. Nagulat ang mga tao sa palengke. Si Aling Saling at Mang Kanor ay dahan-dahang lumapit sa likuran ni Mila, ramdam ang tension. How dare you? Namula ang mukha ni Sabrina. Kinuha niya ang laman ng envelope, ang annulment papers, at isinampal ito sa dibdib ni Mila. Sign this, pirmahan mo ito at ibibigay ko sa iyo ang perang sapat para bilhin ang buong palengkeng ito. Just leave Dominic alone. Hindi ka na nababagay sa kanya. Isa ka na lang basahan ngayon. Kinuha ni Mila ang mga papel. Tinitigan niya ito sandali, pagkatapos ay tumingin siya kay Sabrina ng diretso sa mga mata. Ang akala mo ba, Sabrina, ay nadidiktahan ng pera ang lahat? Wika ni Mila sa boses na malakas at puno ng dignidad. Ang 5 taon ko sa mansyong iyon ay hindi naging madali. Pero natutunan ko ang isang bagay na kailanman ay hindi mo maiintindihan. Ang pagiging Alvarado ay hindi tungkol sa apelyido o sa pera. Ito ay tungkol sa paninindigan. Biglang kumuha si Mila ng isang tabo ng tubig na pambuhos sa isda mula sa tinderong katabi niya at walang pag-aalinlangang isinaboy ito sa paanan ni Sabrina. Ah, my shoes, you bitch!
Tili ni Sabrina habang pilit na inililigtas ang kanyang designer heels mula sa maputik na tubig ng palengke. Umalis ka na rito, Sabrina, utos ni Mila. Dito sa San Roque wala kaming pakialam sa ginto mo. At kung akala mo ay matatakot mo ako sa mga papel na ito, nagkakamali ka. Hinding-hindi ko pipirmahan ng kahit ano hanggat hindi si Dominic ang humaharap sa akin. Hoy miss, umalis ka na rito, huwag mong inaapi si Mila. Sigaw ni Mang Connor at nagsimula na ring magbulong-bulungan ang ibang mga kapitbahay. Tila handang palibutan ang sasakyan ni Sabrina. Dahil sa takot at hiya, mabilis na sumakay si Sabrina sa kanyang sasakyan. Ngunit bago isara ang bintana, ibinaba niya ang kanyang sunglasses at nagbigay ng isang nakakapangilabot ng ngiti. Enjoy your bread, Camille. Pero tandaan mo ito, ang batang nasa sinapupunan mo, he's an Alvarado heir. Do you really think Doña Victoria will let a bakery girl raise a Prince Handa? Silang kumuha ng bata kahit kailanganin nilang ilibing ang ina. Humaharurot na umalis ang sasakyan, nag-iiwan ng usok at alikabok sa mukha ni Mila. Nanginig ang mga tuhod ni Mila at muntik na siyang matumba kung hindi siya nasalo ni Aling Saling. Mila, ihaayos ka lang ba? Nay, ang anak ko. Bulong ni Mila habang mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Kukunin nila ang anak ko. Ang tagumpay niya sa pagpahiya kay Sabrina ay biglang napalitan ng isang matinding takot. Hindi ito tungkol sa annulment. Hindi ito tungkol sa galit ni Dominic. Ito ay tungkol sa isang digmaan na binuo ng isang makapangyarihang pamilya para sa isang sanggol na hindi pa man naisisilang ay may presyo na sa ulo. Huwag kang matakot, Mila, wika ni Mang Connor. Narito kami, walang kukuha sa bata. Dadaan muna sila sa aming lahat. Ngunit sa malayo isang itim na van ang tahimik na nakamasid. At sa loob nito ang tauhan ni Sabrina ay muling tumawag. Ma'am, tapos na ang phase 1. Natanim na natin ang takot. Ready na po kami para sa susunod na utos. Ang tunog ng kampanan ng lumang simbahan sa San Roque ay humaalingaw-ngaw sa buong barangay hudyat ng pagtatapos ng hapon at pagsisimula ng orasyon. Ang langit ay kulay kahel at lila isang tanawin, na dati ay nakikita lamang ni Dominic sa mga mamahaling painting sa kanyang opisina. Ngunit ngayon, ang alikabok ng kalsada ay kumakapit sa kanyang sapatos at ang init ng hapon ay nagpapapawis sa kanyang simpleng polo shirt. Iniwan ni Dominic ang kanyang sasakyan sa malayo para hindi makaakit ng atensyon. Hawak niya ang isang lukot na litrato at ang maliit na direksyon na ibinigay ng isang dating tauhan ni Sabrina na lihim niyang binayaran para magsalita. Habang naglalakad patungo sa plaza, napatigil si Dominic. Sa tapat ng simbahan, nakita niya ang isang babaeng naglalakad habang may 2 batang nakabuntot sa kanya. Nakasuot siya ng isang maluwag na floral duster. Ang kanyang buhok ay maikli at bahagyang nakatali ng pasabog at wala siyang kahit anong kolorete sa mukha. Ngunit sa ilalim ng sikat ng papalubog na araw, tila may kakaibang liwanag na bumabalot sa kanya. Si Camille, ang kanyang Camille. Nanigas si Dominic sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ngunit ang mas nagpatigil sa kanyang hininga ay ang paraan ng paghawak ng babae sa kanyang tiyan habang tumatawa sa sinasabi ng mga bata. Ang tiyan na iyon, ang anak nila. Hindi ito ang multo na namuhay sa kanyang mansyon sa loob ng 5 taon. Hindi ito ang babaeng laging nakayuko, laging takot magsalita, at laging naghihintay ng kanyang permiso. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay buhay. Siya ay payapa. Siya ay malaya. Dahan-dahang lumapit si Dominic. Camille. Ang bulong na iyon kahit mahina ay tila isang kulog na bumasag sa katahimikan ng hapon. Napatigil ang babae. Ang tawa sa kanyang mga labi ay biglang naglaho. Dahan-dahan siyang lumingon at nang magtama ang kanilang mga mata, ang hangin sa pagitan nila ay tila naging yelo. Dominic, mahinang wika ni Mila. Walang gulat sa kanyang boses, tanging isang malalim na pagkapagod at lamig na hindi kailanman naramdaman ni Dominic noon.
Iha, may problema ba? Agad na lumapit si Mang Kanor at ang ilang kalalakihan na nakatambay sa tapat ng simbahan nang mapansin ang tensyon. Mukhang kilala na nila ang sasakyan ni Sabrina at ang anumang banta mula sa Maynila ay handa nilang harapin. Ayos lang po, Mang Kanor. Kakilala ko lang po, sagot ni Mila nang hindi pinuputol ang tingin kay Dominic. Maari po bang iwan niyo muna kami? Nag-aalangan ng mga lalaki pero tumango rin sila bagaman hindi sila lumayo ng husto. Nanatili silang nakabantay mula sa di kalayuan. Lumapit pa ng kaunti si Dominic, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Hinanap kita. Camille, hindi mo alam kung gaano ako nagsisisi. Nabasa ko ang diary mo. Alam ko na ang lahat. Ang ginawa ni nanay ang pagkawala ng una nating anak. Patawarin mo ako. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Mila. Patawad, Dominic, ang daling sabihin ng salitang iyan pagkatapos ng 5 taon. Pero tignan mo ang paligid mo. Tignan mo ako. Inilahad ni Mila ang kanyang mga kamay na may bahid pa ng harina. Dito hindi ako kailangang humingi ng tawad dahil lang humihinga ako. Dito hindi ako dekorasyon. Ang Dominic Alvarado na kilala ko ay hindi marunong humingi ng tawad. Ang kilala ko ay isang lalaking laging nakukuha ang gusto niya gamit ang pera at kapangyarihan. Nagbago na ako, Camille. Iniwan ko ang lahat. Ang kumpanya, ang mansyon. Narito ako dahil gusto kong bumawi. Gusto kong maging tatay sa anak natin. Gusto kong ayusin tayo. Pagsusumamo ni Dominic, ang kanyang boses ay nanginginig. Anak natin kung humakbang ng pabalik si Mila, protektado ang kanyang tiyan. Ang anak na ito ay hindi mo pag-aari at ang tayo na sinasabi mo. Matagal na iyong namatay sa gabi ng anibersaryo natin sa kwarto kung saan mo kasama si Sabrina. Camille, please. Huwag mo akong tawaging Camille. Putol ni Mila, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy. Ang babaeng iyon ay namatay na sa Makati. Ang babaeng iyon ay ang asawa mong sumusunod sa bawat kumpas mo. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay si Mila. Isang panadera. Isang ina na handang pumatay para sa kanyang anak. Tumingin si Mila ng diretso sa mga mata ni Dominic, isang tingin na nagparamdam sa lalaki na siya ang pinakamaliit na tao sa mundo. Mr. Alvarado, wala kang asawang makikita rito. Nagkamali ka ng napuntahan. Ang mas mabuti pa, bumalik ka na sa Maynila. Doon ka sa mundong kinabibilangan mo kung saan ang lahat ay may presyo. Dahil dito sa San Roque, ang katahimikan ko ay hindi mo kayang bayaran. Tinalikuran siya ni Mila at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang nito ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ni Dominic. Hindi ako susuko, Camille. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapatawad, sigaw ni Dominic. Huminto si Mila pero hindi lumingon. Sige, maghintay ka. Pero tandaan mo ito, ang paghihintay ay hindi sapat para burahin ang 5 taon ng impyerno. At ang luhang pumapatak sa akin noon, ngayon ikaw naman ang magdusa sa bawat patak nito. Habang naglalakad si Mila patungo sa bakery, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam niyang nagsimula na ang tunay na laban. Hindi na ito laban sa takot kundi laban sa isang pag-ibig na dumating sa maling panahon, sa maling paraan at sa pusong pagod na. Sa ilalim ng madilim na langit, naiwan si Dominic na nakatayo sa harap ng simbahan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Hindi dahil nawala ang pera niya, kundi dahil nahanap na nga niya ang kanyang asawa, pero habang buhay na itong nawala sa kanya. Ang langit sa San Roque ay tila nakikiramay sa bigat ng hanging dala ni Dominic. Ang kaninang kahel na dapit hapon ay mabilis na nilamon ng makakapal at may itim na ulap. Kasunod nito ang malakas na buhos ng ulan, isang ulan na hindi mo mararamdaman sa loob ng mga air-conditioned na gusali sa Makati, kundi isang ulan na humahagupit sa balat at humahalik sa lupang nagiging putik. Sa tapat ng saradong pinto ng bakery ni Aling Saling na natiling nakatayo si Dominic. Basang-basa na ang kanyang polo shirt, ang kanyang buhok ay nakadikit na sa kanyang noo at ang kanyang sapatos na nagkakahalaga ng libu-libong piso ay lubog na sa putikan.
Dahan-dahan sa gitna ng ragasan ng ulan, naramdaman ni Dominic ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng bawat salitang binitawan ni Mila sa kanya kanina. Ang pagmamalaki na dinala niya sa loob ng 30 taon ay tila natutunaw kasabay ng agos ng tubig sa kalsada. Isang malakas na kalabog ang narinig nang lumapat ang kanyang mga tuhod sa matigas na semento. Lumuhod si Dominic Alvarado, ang lalaking pinangingilagan sa boardroom, ang lalaking hindi kailanman yumuko kahit kanino, ay ngayon ay nakaluhod sa harap ng isang maliit na tiyangge. Nagsusumamo sa babaeng dati ay hindi niya man lang magawang tignan ng diretso. Sa loob ng bakery nakatayo si Mila sa likod ng pintong kahoy. Nakasilip siya sa maliit na siwang ng bintana. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila tumutusok din sa kanyang puso. Mila anak, kanina pa siya dyan sa labas. Malakas ang ulan, baka mapanoy ang tatay ng anak mo, mahinang wika ni Rosa habang may hawak na kumot. Hinayaan ko siyang maghintay sa loob ng 5 taon, Nay Rosa, sagot ni Mila ang kanyang boses. Ay gumaralgal. Ilang gabi akong naghintay sa kanya sa hapagkainan hanggang sa lumamig ang pagkain. Ilang gabi akong umiyak sa ulan dahil hindi niya ako sinipot. Ang isang gabi ng ulan ay maliit na kabayaran para sa 5 taon ng lamig na ibinigay niya sa akin. Ngunit sa kabila ng matitigas na salita, hindi mayalis ni Mila ang kanyang tingin sa anino ng lalaki sa labas. Nakita niyang yumuko si Dominic, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Hindi niya alam kung dahil ito sa ginaw or dahil sa paghagulgol. Biglang bumukas ang pinto sa gilid ng bakery. Lumabas si Aling Saling na may dalang payong at isang supot ng plastic. Lumapit ang matanda kay Dominic na nananatiling nakaluhod. Hiho, tumayo ka na riyan. Hindi mo makukuha ang kapatawaran sa pamamagitan ng pagkakasakit, wika ni Aling Saling. Umiling si Dominic, hindi tinitingnan ng matanda. Dito lang ako, Aling Saling. Kung kailangang maging bahagi ako ng lupang ito para lang maramdaman niya ang pagsisisi ko, gagawin ko. Bumuntong hininga ang matanda. Kinuha niya ang isang piraso ng mainit na pandesal mula sa supot, ang huling luto ni Mila bago sumara ang bakery, at iniabot ito kay Dominic. Kahit ang pinakamalakas na bagyo humihinto rin, pero bago yon, kailangan mo ng lakas. Kainin mo ito. Luto ito ng asawa mo. Nang mahawakan ni Dominic ang mainit na tinapay, doon na tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Ang init ng tinapay sa kanyang mga palad ay kabaligtaran ng lamig ng kanyang buong pagkatao. Kinagat niya ang tinapay habang humahagulgol, ang kanyang mga luha ay humahalo sa alat ng ulan. Ngayon lang niya naramdaman ang pagkaing pinaghirapan ni Camille, isang pagkaing puno ng pagod, tiyaga at dignidad. Sa loob na pasandal si Mila sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Tinakpan niya ang kanyang bibig para hindi marinig ang kanyang sariling hikbi. Ang makita ang makapangyarihang si Dominic na ganoon kadesperado ay nagdulot sa kanya ng halo-halong emosyon, galit-pait, at isang munting bahagi ng awa na pilit niyang pinapatay. Lumipas ang ilang oras. Tumila ang ulan, ngunit nanatiling nakaluhod si Dominic, ang kanyang ulo ay nakasandal na sa pintong kahoy. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Inaasahan ni Dominic na makikita niya ang isang Camille na yayakap sa kanya. Ang Camille na marupok at mapagmahal. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang babaeng may matatag na mukha at tuyong mga mata. Tumayo si Dominic nang may hirap ang kanyang mga binti ay namamanhid na. Camille. Walang sinabi si Mila. Inabot niya ang isang puting envelope kay Dominic. Hindi ito ang ultrasound. Hindi rin ito liham ng pag-ibig. Pirmahan mo ito, Dominic, malamig na wika ni Mila. Kinuha ni Dominic ang papel. Nanlamig ang kanyang buong katawan nang mabasa ang pamagat. Petition for annulment of marriage. Ito ang kalayaang hiningi ko nung gabi ng anibersaryo natin, patuloy ni Mila. Kung gusto mong patunayan na nagsisisi ka, ibigay mo sa akin ang tanging bagay na makakapagpabalik ng pangalan ko. Ibalik mo sa akin ang sarili ko. Pirmahan mo yan at umalis ka na sa San Roque.
Hindi ko kayang gawin ito, Camille, pabulong na wika ni Dominic ang kanyang boses, dis ay puno ng pait. Hindi ko kayang mawala kayo ng anak ko. Nawala na kami, Dominic. Noong araw na mas pinili mo ang ego mo kaysa sa amin, sagot ni Mila. Ang pirma mo ang huling utang na loob mo sa akin. Pagkatapos nito, wala na tayong koneksyon. Magsisimula ako bilang Mila at ikaw. Manatili ka sa mansyon mong puno ng pera pero walang buhay. Muling isinarado ni Mila ang pinto, iniwan si Dominic na hawak ang ballpen. At ang papel na magwawakas sa lahat ng pangarap niyang ayusin, ang pamilyang siya rin ang sumira. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang baha ng pagsisisi sa puso ni Dominic ay nagsisimula pa lamang lumalim. Ang katahimikan ng umaga sa San Roque ay binasag ng pagdating ng 3 itim na SUV. Hindi ito ang sasakyan ni Dominic at lalong hindi ito ang Mercedes ni Sabrina. Ang mga sasakyang ito ay may tatak ng Alvarado Group of Companies. Mula sa mga sasakyan, bumaba ang 4 na lalaking nakabarong at isang matandang lalaki na may dalang briefcase. Si Attorney Rivera, ang pamilyang abogado ng mga Alvarado sa loob ng 3 dekada. Sa likod nila tila isang anino ang presensya ni Doña Victoria. Kahit wala siya roon, physically, ang kanyang autoridad ay nararamdaman sa bawat hakbang ng mga lalaki. Naglalakad si Mila palabas ng bakery nang harangan siya ng mga ito. Mrs. Camille Alvarado, formal na bati ni Atty. Rivera. Narito kami para ihatid ang formal na abiso mula sa iyong biyenan si Doña Victoria. Ayon sa batas at sa kapangyarihan ng pamilya Alvarado, ang batang dinadala mo ay ituturing na opisyal na tagapagmana. Inaatasan ka naming bumalik sa Maynila para sa iyong prenatal care sa ilalim ng aming mga doktor. Natawa ng mapakla si Mila kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. At kung ayaw ko, ano ang gagawin niyo? Kakaladkarin niyo ako. Hindi naman sa ganoon, Mrs. Alvarado, malamig na sagot ng abogado. Ngunit meron kaming mga dokumentong nagpapatunay na ang paligid mo ngayon ay hindi conducive para sa isang Alvarado heir. Ang amoy ng harina, ang init ng pugon, ang kawalan ng sapat na medical facilities. Maaari naming gamitin ito para sabihing pinapabayaan mo ang bata. Maaari naming kunin ang kustodya sa sandaling isilang mo siya. Huwag niyo akong tatakutin ng mga batas niyo. Sigaw ni Mila, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Anak ko ito, wala kayong karapatan. Kami ang may karapatan, Camille. Isang boses isang pumutol sa usapan. Lumabas si Dominic mula sa likod ng bakery. Hindi na siya ang basang-basang lalaki na nakaluhod sa ulan kagabi. Nakasuot siya ng malinis na t-shirt at maong, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang bagsik. Sir Dominic, bati ni Atty. Rivera bahagyang yumuyuko. Mabuti at narito kayo. Inutusan kami ng inyong ina na ayusin na ang paglipat ni Camille. Umalis kayo sa maikling utos ni Dominic. Pero sir, ang utos ni Doña Victoria, hindi niyo ba narinig? Lumapit si Dominic kay Atty. Rivera, ang kanyang boses ay parang dagundong ang bulkan. Sabi ko, umalis kayo. Ang asawa ko at ang anak ko ay hindi niyo aalisin sa lugar na ito. Sabihin mo kay nanay kung gusto niyang makita ang apo niya, kailangan niyang matutong rumespeto sa ina ng batang ito. Sir Dominic, alam niyo ang mangyayari, babala ng abogado. Mababawi ang lahat ng ari-arian sa pangalan niyo. Ang posisyon niyo sa board. Ibigay mo sa kanya, sigaw ni Dominic na ikinagulat ni Mila. Ibibigay mo kay nanay ang lahat, ang shares, ang mga bahay, ang lahat ng perang nasa bangko ko. Wala akong pakialam. Pero hawakan niyo lang ang dulo ng buhok ni Camille at sisiguraduhin kong ang lahat ng ledger ng kumpanya na itinago natin sa loob ng 10 taon ay makakarating sa BIR at sa media bago lumubog ang araw. Natahimik ang lahat. Kahit si Atty. Rivera ay napalunok. Alam nila na hindi nagbibiro si Dominic. Ito ang unang pagkakataon na tumalikod ang Golden Sun sa sarili niyang kaharian para sa isang babaeng tinalikuran na rin siya. Aalis na kami, sir. Mabilis na wika ng abogado at senyas sa mga tauhan na bumalik sa sasakyan.
Pero tandaan niyo, hindi titigil si Doña Victoria. Nang makaalis ang mga sasakyan, tumahimik ang paligid. Humarap si Dominic kay Mila, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-aalala. Camille, ayos ka lang ba? Huwag kang makikinig sa kanila. Walang kukuha sa anak natin. Ngunit hindi sumagot si Mila. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan. Ang matinding tensyon at takot na baka mawala ang kanyang anak ay nagdulot ng isang bagay na kinatatakutan niya. Mila, anong nangyayari? Tanong ni Rosa na tumakbo palapit sa kanya. Nay Rosa. Bulong ni Mila, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Ang tiyan ko, ang bigat. Parang may humihila sa loob. Dahan-dahang napaupo si Mila sa lupa. Nakita ni Dominic ang isang munting patak ng dugo na dumaloy sa binti ni Mila na mantsahan ng kanyang floral duster. Camille. Sigaw ni Dominic, agad siyang lumuhod at binuhat ang asawa. Rosa, ihanda niyo ang sasakyan. Ngayon na. Dominic, huwag. Pilit na wika ni Mila, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang pumikit dahil sa sobrang sakit. Huwag mong hahayaang dalhin nila ako sa kanila. Hinding-hindi, Camille, pangako. Bulong ni Dominic habang mabilis na tumatakbo patungo sa kanyang sasakyan. Lalaban tayo, lalaban kayo ng anak natin. Sa loob ng sasakyan, habang mabilis na nagmamaneho si Dominic patungo sa pinakamalapit na ospital, hawak ni Mila ang kanyang tiyan, pilit na kumakapit sa buhay. Ang bawat segundo ay tila isang taon. Ang katahimikan ni Mila ay mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Sa malayo sa Manila, ibinaba ni Doña Victoria ang kanyang telepono pagkatapos matanggap ang balita tungkol sa nangyari. Imbes na pag-aalala, isang malamig na utos ang binitawan niya. Siguraduhin niyo na sa ospital na yon, ang mga tauhan ko ang magbabantay sa delivery room. Kung kailangang mamatay ang ina para mabuhay ang tagapagmana, gawin niyo. Ang amoy ng luma at matapang na disinfectant, ang ingay ng mga gulong ng stretcher sa semento at ang walang tigil na pag-iyak ng mga pasyente sa paligid. Ito ang mundong kinagisnan ni Mila sa loob ng maliit at siksikang pampublikong ospital sa Quezon. Dito walang pribadong suite. Walang malalambot na unan. Tanging isang manipis na kurtina lamang ang naghihiwalay kay Mila sa iba pang mga nanganganak. Ang init ay halos hindi kayang pawiin ng nag-iisang electric fan sa sulok, ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging naririnig ni Mila ay ang sarili niyang mabilis na tibok ng puso at ang bawat mabigat na hininga. Mila, kumapit ka. Huwag kang susuko, anak. Bulong ni Rosa habang pinupunasan ng pawis sa noo ni Mila. Nay, ang anak ko. Iligtas niyo ang anak ko. Nanghihinang wika ni Mila. Ang kanyang presyon ay tumataas dahil sa pre-eclampsia, isang kondisyong pinalala ng matinding stress. Sa labas ng delivery room, hindi mapakali si Dominic. Ang kanyang mamahaling relo ay wala na sa kanyang bisig. Ibinigay niya ito sa isang driver ng tricycle para lang mabilis silang makarating dito. Ang kanyang sapatos ay puno ng putik at ang kanyang mukha ay hindi nakakikita ng kahit anong bahid ng pagiging isang Alvarado. Sir, wala po kaming stock ng ganitong gamot sa pharmacy namin. Kailangan niyo itong bilhin sa bayan ngayon din. Utos ng nurse habang iniabot ang isang reseta. Hindi nagatubili si Dominic. Saan ang pinakamalapit? 5 kilometro mula rito, sir. Pero malakas ang ulan, baka mahirapan kayo. Babala ng nurse. Tumakbo si Dominic palabas ng ospital. Wala siyang pakialam sa Baguio. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito sa madilim at madulas na kalsada ng Quezon. Ang kanyang isipan ay nakatuon lang sa isang bagay, ang gamot na magliligtas sa kanyang mag-ina. Ngunit sa gitna ng daan, isang itim na van ang biglang sumulpot mula sa gilid ng kalsada. Pilit siyang ginigit-git nito, tila gustong ihulog ang kanyang sasakyan sa bangin. Hayop kayo. Sigaw ni Dominic habang pilit na kinokontrol ang manibela. Alam niya kung kaninong pakana ito.
Hindi titigil si Sabrina hanggat hindi siya napapabagsak. Isang malakas na bangga ng narinig nang subukan ng van na banggain ang gilid ng sasakyan ni Dominic. Muntik nang mawalan ng control si Dominic, ngunit sa sandaling iyon, ang mukha ni Camille na puno ng sakit ang rumeshistro sa kanyang isipan. Isang lakas na hindi galing sa pera o kapangyarihan ang lumabas sa kanya. Buong lakas niyang inapakan ng preno, pinaliko ang sasakyan at hinayaan ang van na sumalpok sa isang malaking puno sa gilid ng daan. Hindi na niya tinignan kung sino ang nasa loob. Muli niyang pinaharurot ang sasakyan patungo sa botika. Pagdating sa botika, nakita ni Dominic ang mahabang pila ng mga tao. Sa dating buhay niya, tatawag lang siya ng manager o gagamit ng pera para mauna. Pero ngayon tumayo siya sa pila, hinihingal, basang-basa at nanginginig. Please, kailangan ko lang ng gamot na ito. Ang asawa ko. Nanganganak siyang pagsusumamo ni Dominic sa matandang lalaki sa harap niya. Nakita ng matanda ang desperasyon sa mga mata ni Dominic. Sige anak, mauna ka na. Mukhang mas kailangan mo yan. Salamat po. Maraming salamat. Bulong ni Dominic isang pasasalamat na ngayon lang niya naramdaman ng buong puso mula sa isang estranghero. Mabilis siyang nakabalik sa ospital. Ibinigay niya ang gamot sa nurse at muling naghintay sa labas ng pinto. Ang bawat minuto ay tila isang dekada. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas, humahagupit sa mga bintana ng ospital. Napaupo si Dominic sa sahig, isinandal ang kanyang ulo sa pader at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay nanalangin siya. Hindi siya nanalangin para sa yaman o tagumpay. Nanalangin siya para sa isang pagkakataon na maging isang ordinaryong tao na may pamilyang nagmamahalan. Patawad Camille, patawad anak. Narito lang si Daddy, hindi ako aalis. Bulong niya sa hangin. Sa loob ng delivery room, ang sigaw ni Mila ay humalo sa tunog ng kidlat. Nay Rosa, hindi ko na kaya. Kaya mo Mila, isipin mo ang anak mo. Isang huling ire anak, isang huli na lang. Sigaw ni Rosa habang mahigpit na hawak ang kamay ni Mila. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos isang matinis malakas at masiglang iyak ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang iyak na mas malakas kaysa sa bagyo. Isang iyak na nagpatigil sa mundo ni Dominic sa labas. Napaiyak si Dominic habang nakasandal sa pader. Ang pag-iyak ng sanggol ay ang tunog ng kanyang kaligtasan. Ngunit sa loob habang hawak ni Rosa ang sanggol, napansin niyang biglang pumikit ang mga mata ni Mila at ang monitor sa tabi niya ay naglabas ng isang mahaba at nakakatakot na tunog. Mila, Mila, gising. Sigaw ni Rosa. Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan ng isang tanong sa madilim na pasilyo ng ospital. Ang buhay ba ng bata ay nangangahulugan ng pagtatapos ng buhay ng ina? Ang matinis at walang katapusang tunog ng heart monitor ay tila isang hatol ng kamatayan na umaling-awngaw sa buong delivery room. Nanlamig si Rosa habang hawak ang bagong silang na sanggol na balot ng dugo at puting kumot. Mila, huwag kang bibitaw, Mila. Sigaw ni Rosa, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mukha ng sanggol. Sa labas narinig ni Dominic ang kaguluhan. Ang mahabang tunog ng monitor ay bumasag sa kanyang huling pag-asa. Sinubukan niyang itulak ang pinto pero hinarang siya ng mga security guard ng ospital. Papasukin niyo ako, asawa ko yan, Camille. Pagmamakaawa ni Dominic ang kanyang boses ay puno ng pait. Sa loob ng silid ang mga doktor ay mabilis na kumikilos. Defibrillator charge to 200 clear. Tumalon ang katawan ni Mila mula sa higaan. Ngunit ang linya sa monitor ay nananatiling patag. Charge to 300 clear. Sa gitna ng kadiliman sa isip ni Mila, narinig niya ang isang tunog. Hindi ito ang boses ng doktor o ang sigaw ni Dominic. Ito ang mahina ngunit malinaw na ungol ng kanyang anak. Isang munting tinig na tila nagsasabing, "Nanay, huwag mo akong iwan. Sino ang magtuturo sa akin magmasa ng tinapay?" Isang malakas na pagsinghap ang kumawala sa mga labi ni Mila. Kasabay nito ang muling pagtibok ng monitor. Beep. Beep. Beep.
May pulse na siya, stable na ang pasyente. Wika ng doktor habang nagpupunas ng pawis. Nakahinga ng maluwag si Dominic sa labas, napasandal siya sa pader, at napaupo sa sahig humahagulgol sa tuwa. Pero ang kanyang katahimikan ay hindi nagtagal. Ang tunog ng mabibigat na hakbang sa pasilyo ay muling nagpataas ng tensyon. Dumating si Doña Victoria kasama ang 2 abogado at 4 na bodyguard na nakabarong. Ang kanyang presensya ay tila isang itim na ulap na bumabalot sa ospital. Nasaan ang bata? Malamig na tanong ni Doña Victoria, hindi man lang tinignan ng anak na nakaupo sa sahig. Attorney Rivera, ihanda ang mga papeles. Kukunin natin ang bata ngayon din. Hindi siya maaaring manatili sa maruming lugar na ito. Tumayo si Dominic. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha, ngayon ay puno ng apoy. Tumayo siya sa harap ng pinto ng delivery room, hinarangan ng kanyang ina. Walang kukuha sa bata, Nay. Matigas na wika ni Dominic. Dominic, huwag kang maging hangal, bulyaw ni Doña Victoria. Ang batang iyan ang tanging pag-asa ng ating pamilya. Isang Alvarado siya, hindi siya palalakihin ng isang panadera sa Quezon. Hindi siya Alvarado, Nay. Sagot ni Dominic, ang boses niya ay kalmado pero nakakapanginig. Ang pangalan niya ay Eliana at siya ay anak ni Mila. Hindi siya pag-aari ng isang kumpanya o ng isang apelido. At kung akala nyo ay gagamitin nyo ang kapangyarihan nyo para agawin siya nagkakamali kayo, ahas ka. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa iyo. Itinaas ni Doña Victoria ang kanyang kamay para sampalin si Dominic, pero pinigilan ito ng kanyang sariling anak. Tapos na ako sa pagiging sunod-sunuran mo, Nay. Simula ngayon wala na akong ina na ang tanging mahal ay pera. Wika ni Dominic. At bago niyo ituloy ang balak niyo, tignan niyo muna ang likod niyo. Lumingon si Doña Victoria. 3 pulis ang naglalakad patungo sa kanila, kasama ang private investigator na binayaran ni Dominic. Doña Victoria, Attorney Rivera, nais po naming makausap si Sabrina Monteverde. Ngunit dahil kayo ang may-ari ng sasakyang ginamit sa pagtatangkang pagpatay kay Mr. Alvarado kanina, kailangan niyo ring sumama sa presinto para sa questioning. Wika ng pulis. Anong kabalbalan ito? Tili ni Doña Victoria. Ngunit bago pa siya makasagot, nakita nila si Sabrina sa dulo ng pasilyo, nakaposas na at bitbit ng mga pulis. Ang kanyang magandang mukha ay punong-puno ng galit at takot. Ang tangkang pagpatay kay Dominic sa daan ay may sapat na ebidensya, isang dashcam mula sa isang dumadaang sasakyan ang nakakuha ng lahat. Enjoy your jail cell, Sabrina. Malamig na wika ni Dominic habang pinapanood silang ilabas ng ospital. Nang tumahimik ang pasilyo, dahan-dahang binuksan ni Dominic ang pinto ng silid. Nakita niya si Mila gising na at hawak ang sanggol. Ang mukha ni Mila ay maputla pero ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Lumapit si Dominic at lumuhod sa tabi ng higaan. Sa harap ni Rosa at ng mga nurse, hinawakan niya ang kamay ni Mila. Camille, Mila, patawarin mo ako. Hindi na nila kayo magagalaw. Bulong niya. Mula ngayon ikaw ang masusunod. Ikaw ang aking reyna at ang batang ito ang aking buhay. Handa akong maging anino niyo basta't hayaan mo lang akong bumawi. Tumingin si Mila kay Dominic pagkatapos ay sa anak nilang si Eliana. Hindi pa siya handang magpatawad ng buo pero nakita niya ang luhang pumatak mula sa mga mata ng lalaking dati ay hindi marunong umiyak. Dominic, mahinang wika ni Mila. Ang pagiging tatay ay hindi natatapos sa pagliligtas sa amin ngayon. Ito ay pagsisikap sa bawat araw. Handa ka bang maging tatay lang at hindi isang Alvarado? Handa ako, Mila. Higit pa sa handaan ding sagot ni Dominic. Ang ulan sa labas ay tumila na at ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilip sa bintana na ng ospital. Ang digmaan ay tapos na at ang isang bagong simula ay dahan-dahang nabubuo sa gitna ng hirap at pag-asa. 1 taon na ang nakalipas. Ang amoy ng bagong lutong pandesal at mainit na kape ay muling namamayagpag sa hangin ng Barangay San Roque.
Ngunit hindi na ito ang maliit at lumang bakery ni Aling Saling. Ang nakatayo na ngayon sa tapat ng plaza ay isang maayos at magandang establishmento na may karatula sa itaas, bagong simula bakery and cafe. Sa loob abala si Mila sa pag-ayos ng mga display. Suot niya ang isang puting apron na may bordang pangalan niya. Ang kanyang maikling buhok ay lalong bumagay sa kanyang maaliwalas na mukha. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang naroon ay ang kislap ng isang babaeng nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng pagsubok. Milaheto na ang mga bagong deliver na harina wika ng isang lalaking kakarating lang. May bitbit na 2 mabigat na sako sa kanyang magkabilang balikat. Napangiti si Mila. Ang lalaking iyon na dati ay hindi man lang kayang humawak ng sarili niyang baso ay ngayon ay sanay na sa manual labor. Si Dominic ay nakasuot na lang ng simpleng t-shirt na basa ng pawis at maong na pantalon. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro pirma lang ang tseke ang alam niyo. May mga kalyo na mula sa pagtulong sa bakery at pag-aalaga sa kanilang anak. Salamat Dominic. Pakilagay na lang sa bodega, maikling sagot ni Mila. Hindi pa rin sila opisyal na magkasama bilang mag-asawa. Pinirmahan ni Dominic ang annulment papers noon, isang masakit na desisyon para sa kanya. Ngunit iyon ang tanging paraan para maibigay kay Mila ang kalayaang hinahangad nito. Ngunit sa halip na umalis na natili si Dominic sa San Roque, nangupahan siya ng isang maliit na silid malapit sa bakery at binuo ang tiwala ni Mila mula sa simula hindi bilang isang asawang may-ari sa kanya, kundi bilang isang lalaking handang maglingkod. Mila, tapos ko na ang mga deliveries sa kabilang barangay. Maaari ko na bang kunin si Eliana? Tanong ni Dominic nang may pag-aalinlangan. Nasa loob siya kasama ni Nairosa. Katatapos lang dumedede, sagot ni Mila. Pagpasok ni Dominic, nakita niya ang isang taong gulang na si Eliana na naglalaro sa kanyang playpen. Ang bata ay kamukhang kamukha ni Mila pero ang mga mata nito ay nakuha sa kanya. Sa tuwing nakikita ni Dominic ang anak, naaalala niya ang bawat pagkakamaling nagawa niya at ang bawat milagro na nagligtas sa kanila. Samantala sa Maynila, ang balita ay mabilis na kumalat. Ang Alvarado Group of Companies ay sumailalim sa isang malaking investigasyon. Si Doña Victoria ay nawalan ng control sa board at ngayon ay nakatira na lang sa isang maliit na kondo malayo sa rangya ng mansyon. Si Sabrina naman ay nananatili sa loob ng kulungan naghihintay ng sentensya sa mga kasong isinampa ni Dominic laban sa kanya. Ang karma ay hindi naging mabilis, pero naging matapat ito sa bawat pananakit na idinulot nila. Nang sumapit ang hapon, naglakad sina Mila at Dominic sa tabing dagat, habang karga ni Dominic si Eliana. Ang alon ay marahang humahalik sa kanilang mga paa. Mila, tawag ni Dominic, ang kanyang boses ay seryoso, pero puno ng lambing. Salamat. Para saan, tanong ni Mila habang nakatingin sa malayo? Para sa pagayatong ito. Alam kong hindi sapat ang 1 taon para mabura ang 5 taon ng pagkakamali ko. Pero salamat dahil hinayaan mo akong makita ang anak ko na lumaki. Salamat dahil hinayaan mo akong patunayan na mas masaya pala ang maging isang simpleng tao na may mahal sa buhay. Huminto si Mila sa paglalakad at humarap kay Dominic. Kinuha niya ang maliit na kamay ni Eliana. Dominic, ang pagpapatawad ay hindi isang regalo na ibinibigay dahil lang humingi ang isa. Ito ay isang proseso, wika ni Mila. Sa loob ng 1 taon, nakita ko ang pagbabago mo. Nakita ko kung paano mo tinalikuran ang lahat para sa amin. At nakita ko kung paano mo minahal si Eliana ng higit pa sa iyong sarili. Dahan-dahang kinuha ni Mila ang isang maliit na box mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay ang apron na itinago niya, isang bagong apron na may bordang Dominic, Head of Deliveries and Tatay. Hindi ko pa kayang sabihing balik na tayo sa dati dahil ang dati ay ayaw ko nang balikan, patuloy ni Mila. Pero handa akong bumuo ng ngayon kasama ka, 1 araw sa bawat pagkakataon. Walang kontrata, walang laro ng kapangyarihan. Tayo lang. Naluha si Dominic.
Ibinaba niya si Eliana na ngayon ay nagsisimula ng humakbang sa buhangin. Niyakap niya si Mila ng mahigpit, isang yakap na hindi nagmamay-ari kundi isang yakap na nagpapasalamat. Hinding-hindi na kita bibitawan, Mila. Pangako, bulong ni Dominic. Sa tapat ng simbahan kung saan sila unang nagkita sa San Roque, ang mga kampana ay muling tumunog. Hindi para sa isang kasal kundi para sa isang pagdiriwang ng buhay. Si Camille Sarmiento ay wala na. Ang natitira ay si Mila, isang babaeng matapang, malaya at matagumpay. Ang kanyang bagong simula ay hindi lamang isang pangalan ng bakery kundi ang katotohanan ng kanyang buhay. Sa gitna ng hirap, pait at pagkakamali, napatunayan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa ginto kundi sa kakayahang magpakumbaba, magbago at muling magtiwala. Habang lumulubog ang araw sa Quezon, ang mag-anak ay naglalakad pabalik sa kanilang tahanan. Sa bawat hakbang, ang anino ni Dominic at Mila ay nag-iisa, habang sa pagitan nila ay ang munting hakbang ni Eliana, ang simbolo ng kanilang legacy na binuo hindi ng kapangyarihan kundi ng tunay at wagas na pagmamahal.